Magandang araw po sa inyo lahat, sports fans. Dennis Principe, nagpupugay po sa inyong muli. It's been a while na nagkakwentuhan po tayo at medyo na-busy lang ho ang inyong lingkod sa mga asignatura po natin. Assignment po natin. News department naman po tayo involved for the last few years. Pero yung sports hindi po natin matatanggal sa atin yan lalo na yung boxing. Ito nga, recently meron po tayong kababayan na pumutol sa uhaw po natin na magkaroon po muli ng world champion ang ating bansa, ang Pilipinas. Melvin Jerusalem, now a two-time world champion. Tinalo po niya si Yudai Shigioka of Japan for the WBC minimum weight championship. Kaya po ako kwento sa inyo at muli kong binisita yung ating FB page. Natuwa ako rito sa pagkakapanalo ni Melvin Jerusalem rather. At parang merong isang trivia or history. Wag natin sabihin trivia. History na may tuturing ito pong pagkakapanalo ni Melvin Jerusalem dahil siya po ang kauna-unahan na champion ng WBC na Pilipino sa minimum weight division. I'm sure marami sa iyo dyan nagugulat, meron pa nga pong comment na hindi si Brian Viloria ang unang WBC champion. Actually po si Brian Viloria, WBC light flyweight champion, 108 pounds po yun. At si Jerusalem po ay 105 pounds. Meron ding comment noon na sinabi, hindi, ang una si Joe Magamboa, tinalo po niya si Noel Arambulet. Actually, pareho po yun, 105 pounds, pero yung napanalunan po ni Joe Magamboa WBA title, hindi po WBC. Alam nyo, there was a time na ang WBC talagang maikukonsidera na pinakamahirap na kunin na title because most of the superstars ng boxing, yan ang talagang pinupunteriya po nila. Kasi if you remember, yung mga kapwa ko, mga kababata, before, yung mga heavyweight champions na talaga namang sumikat, superstar, the likes of Mike Tyson, Muhammad Ali, George Foreman, sino pa ba, of course sila Lennox Lewis, Riddick Bowe, Evander Holyfield. Karamihan po sila Americans, pero na-embrace po sila ng mga boxing fans as some sort of parang world champion talaga, hindi porkit Amerikano, And sila po karamihan ang humawak ng WBC crowns, or crown rather, ng belt, nagmay-ari ng WBC belt sa heavyweight division at the time na talagang ang flagship division ay yung heavyweight, So para nagkaroon ng image itong WBC na pinakamahirap, pinaka-prestigyoso. Kasi noong mga time na yun, yung IBF, ang tagal pong naka-recover niyan. Doon sa mga racketeering, na mga kaso na ni-raid pa yan ng FBI for a while. I think mga around 80s, WBA medyo na-identify with the European champion. So parang hindi world, more on European yung WBA. So yung WBC ang talagang makinang, na titulo for quite some time. At sa atin dito, malapit sa atin, yung Japan, dalawa lang before ang kinikilala ng Japan, WBC and WBA, IBF, nung medyo naka-recover ng konti, nakabalik po sila sa Japan. And then, yung WBO, through the works of Leon Panoncillo, nakabalik din po, or nakapasok sa Japan market, ito pong WBO. Alright, so going back dito po sa nakamit ni Melvin Jerusalem, na first ever WBC champion ng minimum weight division. Meron pong actually 8 na mga Pilipino kasama na si Melvin na sumubok
na kunin itong WBC Championship. Unang-una po dyan, no? Si Pretty Boy Lucas. Ayan, isa rin po sa mga paborito kong boksingero na dapat siya naging world champion na nun sa Thailand. Pero minalas, no, na ano siya nun kumbaga nadaya na na-stop yung kanyang laban because of a questionable cut, no, na kayang-kaya pa naman. But yun nga, yung mga sumubok na kunin yung WBC belt ng minimum weight division, si Joma Gamboa, at 2 beses pong sumubok yan. Andy Tabanas, at yung kanyang fellow stablemate na si Edito Villamor. No? So ilan na yun? 4 na yun. Okay, sumubok din dyan si, bilangin natin na 4. Pagkatapos yan, nandyan din si Denver Cuello. Sumubok po yan. Natalo rin. Si Pedro Taduran, ayan, hindi rin nakuha ni Pedro Taduran. So yun yung mga boksingero po na sumubok pero hindi po sinuwerte. So kung titignan mo, sa dami ng mga Pilipino at kung matagal ka na sa boxing, alam mo na yung mga boksingero binanggit po natin, napakahuhusay. Mga naging world champion po, majority of them. Ganun po kahirap makuha yung belt na yan. Nanakuha na nga po finally ni Melvin Jerusalem. So ngayon pinag-uusapan, anong susunod? Anong pwedeng laban na kanyang targetin? Sinasabi siguro kumuha ng rematch kay Luis Collazo. Sa ngayon medyo malabo po yan. Si Luis Collazo po yung tumalo sa kanya nung una naging world champion, ano? Si Melvin Jerusalem. Umagaw po ng kanyang titulo, no? Malabo ngayon kasi yung pagkakapanalo po ni Melvin Jerusalem, meron po siyang automatic na 2 options na hawak ng Japanese promoter. In this case, si Koki Kameda. Ibig sabihin po nun, 2 options, 2 po ang options nung promoter or 2 po yung karapatan ng promoter na mag-promote nung depensa ni Melvin Jerusalem. So, yung 2 options na yun, pwedeng gamitin ni Kameda Promotions sa mga boksingero nila. Pwede rin nilang ibenta kung merong gustong bumili. Pwede rin ibenta kay Jerusalem kung gusto nila na, bayaran nila at yung isa or 2 or at least isa, makuha nila yung rights, dun sa pag-promote. But definitely, nasa mga kamay po ni Koki Kameda Promotions, kung ano po yung magiging direksyon, ng susunod na laban ni Melvin Jerusalem. Ang nakikita ko po rito, malamang ito ikasa nung Kameda Promotions yung kapatid ni Yuday, si Jinjiro Shigioka, doon nga po sa same card nung nanalo po si Melvin, nanalo po na knockout against Jake Amparo. Alright, so tingin ko yan ang easily mga 90%, yan ang magiging direksyon yan. Yan yung probably isang option. Perhaps kung manalo po si Melvin, and sa tingin ko tatalunin niya itong si Jinjiro Shigioka, malamang yan yung pangalawang option na hawak din ng Kameda, ibigay dito kay Yuday para magkaroon po ng rematch. And in both instances, sa tingin ko kayang-kaya ni Melvin Jerusalem na manalo laban dun sa magkapatid na Shigioka, na kung titignan po natin, magandang pagkakataon para dito kay Melvin Jerusalem na maging mas mabenta siya at makakuha po siya ng mas magandang premyo kung magkaroon po sila ng rematch ni Luis Collazo, At kasi alam mo, let's face it, si Melvin ngayon, while 2-time world champion, and even si Luis Collazo, hindi pa sila masyado kilala, Ang nakakakilala talaga dyan is karamihan ng mga boxing fans na talagang hardcore. But to say na parang household name, yung tipong sinabing Mark Magsayo, ayan, kilala ng karamihan po yan, mga Nonito Donaire Jr.,
papunta siya ron kasi may magandang storya, may magandang narrative si Melvin Jerusalem. Ang tanong lang, papaano ma-maximize yung narrative niyan? And sa nakikita ko, wag muna siya mag-asam na labanan yung Luis Collazo in a rematch. Kasi actually, pwede niya namang next fight Collazo, bibitawan niya yung WBC. O kaya, ibebenta ng Kameda Promotions dun sa gusto mag-promote ng Collazo Jerusalem rematch, which I don't think may bibili. Kasi sa ngayon, hindi pa talaga mabenta no, kung mag-i-immediate rematch. So, gawa muna ng ingay pa si Melvin Jerusalem, talunin niyo yung magkapatid na Shigioka. Kung sa nakikita po natin, kung yun ang magiging direksyon, magkaroon ng unification. Kasi maganda nun, mas may bentahe si Melvin. Kung talunin niya si Jinjiro Shigioka, magiging dalawa yung belt niya, WBC at IBF. No? So, maganda na yung yung kumbaga yung bargaining chips ni hindi lang isa kundi dalawa para dito kay Melvin Jerusalem, pwede niya sabihin na hindi pwede, dapat mas maganda premyo ko kasi dalawa yung belt na ilalatag ko rito against kay Luis Collazo, no? So yung mga ganon, whereas sa ngayon sa tingin ko malabo pa, and I think wala akong nakikita pagdating dun sa business side, sa marketing side, na dahilan para madaliin yung Luis Collazo fight. For me, hawak na ni Jerusalem yung pinaka-prestihiyosong belt, yung WBC belt. Kung ako sa kanya, pahinog pa siya sa Japan. No? Who knows, baka kung talunin niya pa ng 2 beses yung magkapatid na Shigioka, baka pagpunta ni Jerusalem sa US at labanan itong si Collazo, baka makuha niya pa yung mga Japanese fans, diba? Parang yung kay Manny Pacquiao, pagkalaban niya, non-Mexican, ba yung mga Mexicano, nag-cheer para kay Manny Pacquiao. So, it boils down to yung proper marketing strategy, magplano ng maganda para hindi lang yung basta laban tayo ng laban, may championship, sige go, di ba? Maganda rin yung alam mo yun, yung niluluto, pinopromote mo pa rin at ginagawa ng mga strategy para mas maging kilala si Melvin Jerusalem at mas maging interesting, no? Yung kanyang mga susunod na laban, So whatever maging decision, syempre, ng kanyang promoter, of course, congratulations, Sandman Promotions, JC Manangkil, great job sa nagawa nyo po rito. Suporta lamang po tayo. At itong ginagawa po natin, siguro dadalasan ko na rin dahil ito, nag-i-enjoy na naman ako. At makikibalita po tayo sa kampo ng Sandman Promotions, JC Manangkil, kaibigan naman po natin yan, kung ano pa yung mga magiging plano nila at mas magiging malinaw na direksyon at expect na pwede pala yung ganito, no? Wala na masyadong editing, basta upload na lang. So pagka meron tayo agad na balitaan, agad nating ipopost dito sa ating Facebook page. At sana po supportan po ninyo itong Facebook page po natin. Gagawin po natin mas active, and kung meron kayong mga gustong pag-usapan at makausap po natin, makakwentuhan, makakuha ng direct na balita, typical po na Dennis Principe. Hindi po tayo magsasalta lang, tingin ko ganito, tingin ko ganyan. Hindi, ang ibabalita po natin sa inyo, katulad ng ginagawa natin for the longest time sa Sports Radio, di ba? Direkta, interview, kung sino gusto nyo. Bob Arum, Oscar De La Hoya, Eric Gomez, lahat yan, interview po natin. Yung lahat na nakalaban ni Manny Pacquiao, na-interview po natin sa ating sports radio program, Sports Chat. So, ayan, parang ganahan po ako. Show some love. No? Di ba na walang star, okay lang yun. Basta mag-comment lang po kayo rito at nang masimulan po natin at mas maging ganahan po tayo, no, na mag-upload pa ng mga maikikwento po namin sa inyo based on kung ano yung mga impormasyon, A1 information na nakala po natin. In the meantime, inuubo-ubo na ako, parang di pa ako sanay ngayon. Tagal ko nang hindi nag-radyo.
In the meantime, hanggang dito na lamang po muna, Dennis Principe. Until next time, Sports Chat dito po sa ating Facebook page.